Nagising si Elena sa walang tigil na pagtunog ng kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Hindi niya kailangang tingnan kung sino ang tumatawag. Sa ganitong oras ng umaga, iisa lang ang taong iyon. Kinapa niya ang telepono at nang makita ang pangalang Papa sa screen, isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Sinagot niya ito. "Hello, Pa? Elena, gising ka na ba? Huwag mong sabihing nakalimutan mo ang interview mo sa kumpanya ni Mr. Diaz mamayang 10:00. Ang boses sa kabilang linya ay hindi nagtatanong. Naguutos ito. Napapikit si Elena. Hindi niya nakalimutan. Sa katunayan, iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog ng maayos kagabi. Hindi ko po nakalimutan. Mabuti. Mag-ayos ka. Isuot mo yung business suit na binili ko para sa'yo. At pagkatapos ng interview, dumaan ka sa opisina. May mga papeles kang kailangang pirmahan para sa future mo. Ang salitang future ay parang isang mabigat na kadena na ipinulupot sa kanyang leeg. Ang future na binalangkas ng kanyang ama para sa kanya. Hindi para sa sarili niya. Pa, napag-usapan na po natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Elena. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Huwag mo akong biguin. Bago pa man siya makasagot, ibinabana ng kanyang ama ang tawag. Nabitawan ni Elena ang cellphone. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam na unti-unti siyang sinasakal ng mga pader ng kanyang maliit na condo unit. Napatingin siya sa salamin. At nakita ang isang babaeng pagod na pagod na. Pagod sa ingay ng Manila, sa traffic, sa pressure, sa mga inaasahan ng lahat. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na matagal na niyang pinipigilan. Tumayo siya, nanginginig ang mga kamay at binuksan ang kanyang aparador. Hindi ang business suit ang kinuha niya, kundi ang isang lumang backpack. Mabilis niyang inilagay ang ilang damit, ang kanyang wallet at ang librong hindi pa niya natatapos basahin. Wala ng plano. Wala ng interview. Wala ng kumpanya ni Mr. Diaz. Isa lang ang lugar na gusto niyang puntahan. Ang nag-iisang lugar kung saan naramdaman niya ang kapayapaan. Ang hacienda ng kanilang pamilya sa Laguna. Ang amoy ng sariwang damo at basang lupa ang sumalubong kay Elena pagbaba niya ng bus. Ibang-iba sa amoy ng polusyon sa syudad. Dito, malinis ang hangin. At ang tanging maririnig mo ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng hangin sa mga puno ng niyog. Habang naglalakad siya sa mahabang daan, papasok sa hacienda, unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Ito ang paraiso niya. Ang kanyang takbuhan. Ngunit pagdating niya sa malaking bahay, isang katahimikan ang bumalot sa kanya. Laging abala ang kanyang ama sa Manila, kaya't madalas ay ang mga katiwala lang ang naririto. At si Gael, ang pangalang yon, ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Tito Gael, ang lalaking halos kapatid na ang turing ng kanyang ama. Ang lalaking tumayong tagapamahala ng hacienda sa loob ng maraming taon. Ang lalaking huli niyang nakita noong graduation niya. 3 taon na ang nakalipas. Ibinaba niya ang kanyang gamit sa sala at lumabas sa malawak na hardin. At doon, sa di kalayuan, natanaw niya ito. Nakatayo si Gael malapit sa mga kalabaw, abala sa pakikipag-usap sa isa sa mga magsasaka. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt na bahagyang basa ng pawis at kupas na maong. Ang init ng araw ay nagpapakislap sa kanyang morenong balat. Bawat galaw niya ay nagpapakita ng lakas at kumpiyansa. Hindi na ito ang Tito Gael na naaalala niya. Ang lalaking nakikita niya ngayon ay mas matipuno, mas seryoso. Ang dating palangiting muka ay may bahid na ng karanasan. Tila mas tumangos ang ilong at mas naging malalim ang mga mata. Napalunok si Elena. Hindi niya namalayan na nakatitig na pala siya. Biglang lumingon si Gael.
na para bang naramdaman ng kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang mga paningin. Sa isang saglit, nakita ni Elena ang pagkagulat sa mukha nito na agad ding napalitan ng isang ngiti. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit sapat na para magdulot ng biglaang pagkabog sa kanyang dibdib. Elena, mahinang sabi nito, ang boses ay mas malalim kaysa sa naaalala niya. Nagsimula itong maglakad palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay parang isang mabagal na pagtambol sa kanyang puso. Pakiramdam ni Elena ay nawalan siya ng kakayahang gumalaw o magsalita. Anong ginagawa mo rito? Akala ko'y nasa Manila ka. Tanong ni Gael nang makalapit ito. Amoy araw at lupa ito. Isang amoy na panlalaki at nakakapanatag. Umuwi muna ako. Halos pabulong na sagot ni Elena. Kailangan ko lang ng pahinga. Tumango si Gael. Ang mga mata ay sinusuri ang kanyang mukha. Mukha ka ngang pagod. Halika, ipaghanda kita ng maiinom. Sumunod si Elena papasok sa bahay. Habang pinapanood niya ang likod ni Gael, hindi niya maiwasan ang isipin kung gaano kalaki ang ipinagbago nito. O baka naman, siya ang nagbago. Baka ngayon lang niya napansin ang lalaking matagal nang nasa harapan niya. Gabi na at tanging ang tunog ng mga kuliglig ang maririnig sa buong hasyenda. Tapos na silang maghapunan, isang tahimik at medyo alanganing pagkain. Sinubukan nilang mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay sa bukid, ngunit laging mayroong hindi masabing tensyon sa pagitan nila. Ngayon, nakaupo si Elena sa sala, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang malaking bahay ay parang mas malaki at mas nakakatakot sa dilim. Bawat ugong ng hangin sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Narinig niya ang mga yabag ni Gael mula sa kusina. Hindi ka pa matutulog? Tanong nito. May daladalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Hindi pa ako inaantok. Pagsisinungaling niya. Ang totoo, natatakot siyang mag-isa sa kanyang kwarto. Inabot ni Gael ang 1 tasa sa kanya. Heto, pampakalma. Salamat, Tito Gael. Sa pagbanggit niya ng tito, bahagyang kumunot ang noo ni Gael. Gael na lang, Elena. Matanda na tayo pareho. Tumango si Elena, namumula ang pisngi. Sige. Gael. Naupo ito sa silyang nasa tapat niya. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na. Ngunit para kay Elena, pakiramdam niya ay abot kamay niya ito. Ilang minuto silang tahimik na umiinom nang biglang may kumalabog sa itaas. Napatalon si Elena sa gulat at natapon ang kaunting tsokolate sa kanyang kamay. Ano yon? Nanginginig niyang tanong. Tumawa ng bahagya si Gael. Pusa lang siguro yan sa bubong. Huwag kang mag-alala. Ngunit hindi nawala ang takot sa mukha ni Elena. Takot kasi ako sa dilim, sa malalaking bahay na tahimik. Napayuko siya sa hiya. Ang isip bata. No? Tinitigan siya ni Gael, ang mga matay malumanay. Hindi naman, normal lang yan. Tumayo ito at naglakad patungo sa pinto. Akala ni Elena ay aalis na ito at iiwan na siyang mag-isa. Babalik na ito sa maliit na bahay nito sa likod ng mansyon. Saan ka pupunta? Hindi niya napigilang itanong, may bahid ng panik sa kanyang boses. Humarap si Gael. Ang kamay ay nasa doorknob. Nag-aalangan ito. Gael, pwede ba? Nagsimula si Elena. Ang boses ay halos hindi marinig. Pwede bang dito ka muna matulog sa mansyon, kahit sa sala lang, hanggang sa masanay lang ako? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakikita ni Elena ang pag-aalinlangan sa mukha ni Gael. Ang pagtatalo sa kanyang isipan. Sa wakas, bumuntong hininga ito at dahan-dahang binitawan ang doorknob. Humarap ito sa kanya at sa dilim ng sala, ang tanging liwanag lang na mula sa buwan ang nagbibigay hugis sa kanyang mukha. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata,
Isang tingin na puno ng kahulugan na hindi niya maintindihan. Sigurado ka ba, Elena? Tanong nito. Ang boses ay mababa at seryoso. Baka may pagsisihan ka. Ang bawat salitang binitawan ni Elena ay parang isang malakas na alon na humampas sa pader na matagal nang itinayo ni Gael sa paligid ng kanyang puso. Pwedeng dito ka muna matulog? Isang simpleng pakiusap, ngunit para kay Gael, iyon ang pinakamapanganib na tanong na narinig niya sa loob ng maraming taon. Ang mansyon ay mayroong 10 silid tulugan. Ang manatili rito ay hindi isang problema sa espasyo. Ang problema ay ang espasyo sa pagitan nilang dalawa. Isang espasyong hindi niya dapat tawirin. Sigurado ka ba, Elena? Baka may pagsisihan ka. Sinabi niya yon para kay Elena. Pero ang totoo, para iyon sa sarili niya. Dahil alam niya, sa kanilang dalawa, siya ang mas malaki ang pagsisisihan. Siya ang may utang na loob, siya ang may responsibilidad, siya ang nakakaalam na ang pagtingin niya sa dalaga ay matagal nang hindi tama. Pero nang makita niya ang takot sa mga mata nito, ang pag-asa na huwag siyang iwanang mag-isa, bumigay siya. Sige! Mahina niyang sagot at nakita niya ang agarang ginhawa sa mukha ni Elena. Isang bahagi sa kanya ang natuwa na napawi niya ang takot nito. Isang bahagi naman ang sinampal ng konsensya. Tumalikod siya para itago ang gusot sa kanyang mukha. Maghahanda lang ako ng gamit sa guest room sa ibaba. Sinadya niyang piliin ang silid na pinakamalayo sa master suite kung nasaan si Elena. Kailangan niya ng distansya. Ang bawat pader, bawat pinto sa pagitan nila ay isang paalala ng hangganan na hindi niya dapat kalimutan. Nang maiayos na niya ang kanyang higaan, hindi pa rin siya mapakali. Lumabas siya at nagtungo sa balkonahe kung saan tanaw ang madilim na bukirin sa ilalim ng maputlang buwan. Nagbukas siya ng isang bote ng serbesa. Umaasang ang lamig nito ay mapapawi ang init na gumuguhit sa kanyang dibdib. Bakit siya bumalik? Bakit ngayon pa? Sa loob ng 3 taon na wala si Elena, ang hasyenda ay naging payapa. Ang buhay niya ay simple, trabaho, bahay, tulog. Walang komplikasyon, walang tukso. Ngayon, sa isang iglap, bumalik ang bagyo na pilit niyang tinakasan. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kanyang banayad na pabango ay sapat na. Hindi ka rin makatulog? Tanong ni Elena. Ang boses ay malambing sa katahimikan ng gabi. Hindi siya lumingon. Nanatili siya ngang nakatingin sa kalawakan. Maraming iniisip. Tungkol sa bukid. Napangiti si Gael ng mapait. Kung alam lang nito. Oo, tungkol sa bukid. Naramdaman niya ang paglapit ni Elena hanggang sa tumabi ito sa kanya. Nakasandal sa barandilya ng balkonahe. Gael, sabi nito pagkaraan ng ilang sandali. Nabanggit mo kanina, noong naghahapunan tayo na nag-asawa ka dati. Napatigil si Gael sa pag-inom. Ito ang paksang iniiwasan niya sa lahat. Ang sugat na kahit kailan ay hindi naghilom. Oo, maikli niyang sagot. Anong nangyari? Gusto niyang sabihin na huwag na itong magtanong, na wala itong karapatang buksan ng isang kabanatang matagal na niyang isinara. Pero nang lingunin niya ito, nakikita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Walang mali siya. Tanging purong pag-aalala. Bumuntong hininga siya. Isang tunog na puno ng bigat at pagsuko. Iniwan niya ako. Pag-amin niya, ang mga salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. Sumama sa iba. Isang taong mas mayaman, mas may maibibigay sa kanya. Hindi sapat ang buhay sa hasyenda. Hindi ako naging sapat. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Elena. Mula sa pag-uusisa, naging pagkaawa, at pagkatapos ay pagkaunawa. Hindi totoo yan.
Mahinang sabi nito. Totoo, Elena. May mga taong ipinanganak para sa syudad, para sa magagarang bagay. At may mga taong tulad ko na para lang sa lupa. Minsan, hindi talaga magkatugma ang dalawang mundo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang bagay na hindi niya namalayan. Isang luha hindi para sa babaeng nang iwan sa kanya, kundi para sa sarili niyang kabiguan. Nagulat si Gael nang iangat ni Elena ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ng luhang iyon sa kanyang pisngi. Ang kanyang daliri ay malambot at mainit. Ang simpleng haplos na yon ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang buwan ang tanging ilaw. Ang mga kuliglig ang tanging musika. Sa mga mata ni Elena, wala siyang nakitang paghusga. Ang nakita niya ay isang bagay na mas mapanganib. Pag-unawa, pagtanggap. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang mukha palapit sa mukha nito. Ang kanyang hininga ay humahalo sa hininga nito. Sentimetro na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Nakita niya ang bahagyang pagpikit ng mga mata ni Elena. Isang paanyaya, isang pagsuko. Ito na, isang halik. Isang pagkakamali na pareho nilang gugustuhin. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan. Ang kanyang cellphone, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Agad siyang napaatras, ang puso ay kumakaripas. Kinapa niya ang telepono sa kanyang bulsa. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang tinatawagan. Don Ricardo, ang ama ni Elena. Isang malaking sampal ng katotohanan. Pasensya na, sabi niya. Ang boses ay biglang naging malamig at formal. Pinatay niya ang tawag. Hindi niya yun kayang sagutin ngayon. Hindi niya kayang harapin ang boses ng taong pinagtataksilan niya sa isip. Hinarap niya si Elena na ngayon ay nakatingin sa kanya, litong-lito. Hindi na ito dapat maulit. Mariin niyang sabi, bawat salita ay isang pako na ibinabaon niya sa pagitan nilang dalawa. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis, pabalik sa kanyang silid. Iniwan si Elena na mag-isa at tulala sa ilalim ng sinungaling na buwan. Parang isang multo si Gael sa mga sumunod na araw. Nariyan siya, pero wala. Nakikita siya ni Elena sa bukid, nakikipag-usap sa mga trabahador, nagbubuhat ng mga sako ng palay, pero ang presensya niya ay mailap. Kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo o sa hapagkainan, isang tipid ng ngiti o tango lang ang isinasagot nito sa kanya. Ang init at koneksyon na naramdaman nila sa balkonahe noong gabing iyon ay biglang naglaho na parang bula. Nasasaktan si Elena. Ang bawat pag-iwas ni Gael ay parang isang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan. Isang sandali, pakiramdam niya ay mayroon silang isang espesyal na bagay na namumuo. At sa susunod na sandali, para silang dalawang estranghero. Ayaw niyang maniwala na guni-guni lang niya ang lahat. Ang paraan ng pagtingin nito, ang sakit sa boses nito noong nagkwento ito tungkol sa nakaraan. Ang sandaling iyon bago tumunog ang cellphone. Lahat iyon ay totoo. Nararamdaman niya. Kaya isang hapon, pagkatapos ng 2 araw ng nakakabinging katahimikan, nagpasya siyang basagin ang yelo sa pagitan nila. Hindi na niya kaya ang pagpapanggap. Nakita niya si Gael na nag-aararo sa isang bahagi ng palayan, sakay ng isang kalabaw. Ang araw ay pababa na, nagbibigay ng gininto ang kulay sa buong kapaligiran. Nilakasan ni Elena ang kanyang loob at lumapit dito. Gael? Tawag niya. Lumingon ito, halatang nagulat na makita siya roon. Itinigil nito ang kalabaw. Elena, anong ginagawa mo rito? Maputik? Gusto kong matuto, sabi niya.
Isang palusot na agad na pumasok sa kanyang isip. Kumunot ang noo ni Gael. Matuto? Ng ano? Mag-araro. Matapang niyang sagot. Gusto kong malaman ang lahat ng ginagawa dito sa hasyenda. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Gael. Ang unang tunay ng ngiti na nakita niya mula rito sa loob ng 2 araw. Hindi ito kasing dali ng inaakala mo. Kaya ko to. Pagpupumilit niya, turuan mo ako. Bumuntong hininga si Gael pero may pagsuko sa kanyang mga mata. Sige, halika. Umangkas ka sa likod ko. Nag-alinlangan si Elena. Ang umangkas sa kalabaw, kasama nito ay nangangahulugang magkadikit ang kanilang mga katawan. Iyon mismo ang bagay na iniiwasan nito. Pero ito na ang pagkakataon niya. Maingat siyang umakyat sa likod ng kalabaw, sa likuran ni Gael. Agad niyang naramdaman ang init ng likod nito na tumatagos sa manipis na tela ng kanyang damit. Upang hindi mahulog, wala siyang pagpipilian kundi ang humawak sa baywang nito. Naramdaman niya ang bahagyang pagtigas ng katawan ni Gael nang dumampi ang kanyang mga kamay. Okay ka lang? Tanong nito. Ang boses ay medyo garalgal. Oo, sagot niya, at isinandal niya ng bahagya ang kanyang pisngi sa likod nito. Naamoy niya muli ang pamilyar na samyo ng araw at pawis. Napapikit siya. Sa sandaling iyon, wala nang Manila, wala nang pressure, wala nang problema. Tanging ang payapang paguga ng kalabaw, ang ginintuang paligid, at ang lalaking nasa harapan niya. Nagsimula, muling maglakad ang kalabaw. Tahimik sila pareho. Tanging ang tunog ng mga paa ng hayop sa putik ang maririnig. Hindi na napigilan ni Elena ang sarili. Kailangan niyang malaman. Tito Gael, sinadya niyang gamitin ang dating tawag. Iniiwasan mo ba ako? Napatigil muli ang kalabaw. Naramdaman ni Elena ang pagbuga ni Gael ng isang malalim na hininga. Elena, hindi simple ang mga bagay. Simple lang. Putol niya rito. At mas hinigpitan niya ang yakap sa baywang nito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Yung nangyari sa balkonahe, may ibig sabihin ba yun sa'yo? O ako lang ang nag-iisip na mayroon? Hindi sumagot si Gael. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha nila'y ilang pulgada na lang ang pagitan. Nakita niya ang pagtatalo sa mga mata nito. Ang tungkulin laban sa nararamdaman. Ang tama laban sa gusto. Hindi mo dapat ako tinatanong niyan. Pabulong nitong sabi. Pero tinatanong ko. Giit ni Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata nito. Dahil kung ano man ang nararamdaman ko, Gael, kailangan kong malaman kung ako lang ba ang nakakaramdam nito. At sa mga salitang iyon, ang huling pader na itinayo ni Gael ay gumuho. Wala nang salitang namutawi. Ikiniling nito ang ulo at marahan, ngunit may katiyakan na inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi ni Elena. Ang unang halik, ito ay malambot at nag-aalangan sa simula, na parang isang tanong. Ngunit nang tumugon si Elena, isinuko ang sarili sa sandali. Ang halik ay lumalim, naging mapusok, puno ng pananabik na matagal na nilang tinatago. Naramdaman ni Elena ang init, ang pananabik, at sa ilalim ng lahat ng yon, ang isang pait ng isang bagay na bawal. Nakalimutan niya ang lahat. Ang pangalan niya, ang lugar kung nasaan siya, ang mundo. Ang tanging alam niya ay ang mga labi ni Gael sa kanya. Ngunit kasing bilis ng pagsisimula nito, natapos din ito. Isang ugong ng papalapit na sasakyan ang pumunit sa kanilang munting paraiso. Sabay silang napalingon sa direksyon ng tunog. Mula sa malayo, sa kalsadang papasok ng hasyenda, isang pamilyar na itim na SUV ang mabilis na tumatakbo, nag-iiwan ng alikabok sa dinadaanan nito. Namilog ang mga mata ni Elena sa takot. Kilalang kilala niya ang sasakyang yon. Si Papa! Halos wala ng boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang mukha ni Gael ay biglang namutla. Mabilis itong umayos ng upo.
Lumayo sa kanya, pero huli na ang lahat. Patuloy sa paglapit ang sasakyan at walang duda. Kung sino man ang nasa loob nito, ay malinaw na nakikita ang kanilang posisyon. 2 tao, magkayakap sa ibabaw ng isang kalabaw sa gitna ng palayan. Huminto ang sasakyan. Bumukas ang pinto sa driver's side at mula roon, lumabas si Don Ricardo, ang kanyang ama. Nakatayo ito roon, hindi gumagalaw. Ang mukha ay isang blankong maskara na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. At alam ni Elena, sa titig pa lang ng kanyang ama, na nakita nito ang lahat. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Gael. Walang nagsalita. Si Elena ay nakayuko sa kanyang likuran. Ang katawan ay naninigas sa takot. Si Gael naman ay nakatingin lang ng diretso sa daan. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang paulit-ulit na imahe sa kanyang isipan, ang mukha ni Don Ricardo. Walang sigaw, walang mura. Mas masahol pa roon, katahimikan. Isang katahimikan na naglalaman ng lahat ng pagkadismaya at galit ng isang amang nasaksihan ang pagtataksil. Pagdating nila sa mansyon, si Don Ricardo ang unang bumaba. Hindi ito lumingon. Naglakad ito papasok na para bang walang nangyari. Iyon ang mas nakakatakot. Ang kawalan ng reaksyon ay isang senyales ng isang bagyong malapit ng mamuo. Pumanhik ka na sa kwarto mo, Elena. Mahinang utos ni Don Ricardo. Hindi pa rin lumilingon. Agad na sumunod si Elena. Hindi naglakas loob na tumingin kay Gael. Naiwan silang dalawa sa sala. Si Gael, nakatayo na parang isang kriminal na naghihintay ng kanyang sentensya. Maupo ka, Gael, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay kalmado at walang emosyon. Umupo ito sa paborito nitong silyon na para bang isa lang itong ordinaryong gabi. Umupo si Gael sa silyang nasa tapat nito, pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat segundo. Maghahaponan tayo, sabi ulit ni Don Ricardo. Sabihin mo kay Manang na maghanda. Hindi makapaniwala si Gael. Pagkatapos ng lahat, maghahaponan sila. Ito ang laro ng Don. Ang laro ng pagkontrol. Ang pagpapakita kung sino ang hari sa teritoryong ito. Ang hapunan ay isang torture. Ang tunog ng mga kubyerto sa pinggan ay nakakabingi. Ang pagkain ay parang abo sa kanyang panlasa. Si Elena ay hindi nagsasalita. Nakayuko lang at tinutusok-tusok ang kanyang pagkain. Si Don Ricardo naman ay kumakain na parang wala talagang problema. Kumusta ang ani natin ngayong buwan, Gael? Tanong ni Don Ricardo sa gitna ng katahimikan. Napalunok si Gael. Maayos naman po, Don Ricardo. Mas mataas ng 10% kaysa noong nakaraang taon. Tumango ang Don. Ngumunguya ng dahan-dahan. Magaling. Laging maaasahan. Isa kang matapat na tagapamahala, Gael. Alam mo yan. Ang mga salitang matapat na tagapamahala ay parang sampal. Isang paalala ng kanyang lugar. Hindi pamilya. Hindi kapantay. Tagapamahala. Isang utusan. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit ang mga katulong, tumayo si Don Ricardo. Sumunod ka sa akin sa opisina, sabi nito kay Gael. Ito na, ang paghuhukom. Sumunod si Gael sa opisina. Ang amoy ng lumang libro at tabako ay bumalot sa kanya pagpasok. Umupo si Don Ricardo sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa narara at itinuro ang silya sa harap nito. Alam mo, Gael, nagsimula ang Don, ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Inaasahan ko ang lahat ng tao na magkamali. Ang mga magsasaka, ang mga katiwala, tao lang sila. Pero hindi ikaw, Gael. Hindi ikaw. Hindi nakasagot si Gael. Tanging ang pagigting ng kanyang panga ang nagpapakita ng tensyon sa kanyang kalooban. Itinuring kitang parang anak. Patuloy nito. Ang boses ay nananatiling kalmado, ngunit may bigat.
Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko, ang hasyenda, ang nag-iisang anak ko. Tumigil ito at tinitigan si Gael ng diretso sa mata. At ganito ang isusukli mo sa akin. Don Ricardo, patawad po. Ang patawad ay para sa mga pagkakamaling hindi sinasadya. Putol ng Don. Ang ginawa mo ay isang pagpili. Pinili mong bastusin ang pamamahay ko. Pinili mong lapastanganin ang anak ko. Mahal ko po si Elena. Ang mga salita ay lumabas na lang sa bibig ni Gael. Isang desperadong pag-amin. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Don Ricardo. Pagmamahal? Anong alam mo sa pagmamahal, Gael? Ang alam mo lang ay ang utang na loob. Utang mo sa akin ang lahat, Gael. Ang kinakain mo, ang tinitirhan mo, ang buhay mo. Huwag mong kalimutan yan. Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa puso ni Gael. Totoo lahat. Wala siyang maipagmamalaki. Wala siyang sarili. Lalayo na po ako, sabi ni Gael. Ang boses ay basag. Aalis na po ako sa hasyenda. Hindi, mabilis na sagot ni Don Ricardo. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Mananatili ka bilang tagapamahala. Pero mula ngayon, gusto kong itatak mo sa isip mo kung saan ka lulugar. Intindihin mo na si Elena ay hindi para sa'yo. Hinding-hindi magiging para sa'yo. Tumayo si Don Ricardo at lumapit sa bintana. Nakatalikod kay Gael. May darating na bisita bukas. Si Marco de Villa, anak ng dati kong business partner. Isang mabuting tao. Mula sa isang mabuting pamilya. Humarap itong muli kay Gael. Ang mukha ay seryoso. Gusto kong makilala niya si Elena. Gusto kong makita nila kung magkakasundo sila. Naintindihan ni Gael, ito ang kanyang kaparusahan. Ang manatili sa hasyenda at panoorin si Elena na ipinakikilala sa ibang lalaki. Isang lalaking karapat-dapat, hindi tulad niya. Maliwanag ba, Gael? Tumango si Gael, walang lakas na magsalita. Mabuti. Makakaalis ka na. Parang isang robot na tumayo si Gael at lumabas ng opisina. Pagbalik niya sa hapagkainan, nakita niyang nag-uusap si Elena at ang kanyang ama. O mas tamang sabihin, nagsasalita ang ama niya habang si Elena ay nakikinig lang. Elena anak, bukas darating si Marco. Masayang sabi ni Don Ricardo. Sapat na para marinig ni Gael. Sigurado akong magugustuhan mo siya. Nakita ni Gael ang gulat at sakit sa mga mata ni Elena. Ngunit bago pa man ito makasagot, lumingon sa kanya si Don Ricardo. Gael, pakisabi sa mga kusinera na maghanda ng espesyal para bukas ng gabi. At habang nakatingin si Don Ricardo sa kanya, kinuha nito ang cellphone sa mesa para mag-type ng isang mensahe. Sa isang saglit, nahagip ng mga mata ni Gael ang isinusulat nito sa isang taong nagngangalang Attorney Cruz. Nakahanda na ang lahat para sa pagdating ni Marco. Siguraduhin mong wala nang magiging problema. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Gael. Sa sandaling iyon, alam niya ang ibig sabihin ng problema. Ang problema ay siya. Dumating si Marco de Villa kinabukasan sakay ng isang itim na luxury car na kumikinang sa ilalim ng araw. Agad na naging maliit at luma ang itsura ng hasyenda sa tabi ng sasakyan. Unang bumaba ang driver para buksan ang pinto sa likod. At mula roon ay lumabas ang isang lalaking tila kinuha mula sa pabalat ng isang business magazine. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt at designer pants. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang nangiti ay kalkulado. Don Ricardo, it's a pleasure to finally be here. Bati ni Marco. Ang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Nagkamayan sila ng kanyang ama na para bang matagal na silang magkakilala. Welcome to our humble home, Marco. Sagot naman ni Papa. Ang ngiti ay abot tenga. And this, sabi nito sabay akbay kay Elena, na kanina patahimik na nakatayo sa kanilang tabi, is my daughter, Elena.
Inilahad ni Marco ang kanyang kamay. Elena, I've heard so much about you, but I must say, the stories don't do you justice. Napilitan si Elenang tanggapin ang kamay nito. Malambot at maalaga, hindi tulad ng magaspang at mag-ugat na kamay ni Gael. Ngumiti siya ng pilit. Nice to meet you, Marco. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Gael na nakatayo sa di kalayuan, malapit sa kamalig. Nakasuot ito ng pangkaraniwang damit trabaho. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang muka ay walang emosyon. Ngunit nakita ni Elena ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga. Nakatingin ito. Nagmamasid. Come, let me show you around. Masayang sabi ni Papa. At inakay na sila papasok ng bahay. Ang buong araw ay isang palabas na si Elena, ang pangunahing tauhan na walang kontrol sa sariling script. Sa pananghalian, walang ginawa si Marco, kundi ang purihin ang luto ng mga kusinera, ang disenyo ng bahay, at ang ganda ni Elena. Si Papa naman ay tuwang-tuwa. Panay ang kwento tungkol sa mga business venture nito at kung gaano katalino si Marco. You know, this hacienda has so much potential, sabi ni Marco habang sumusubo ng pagkain. We could turn this into a prime agricultural tourism spot. Modernize the equipment. Build some villas. Tumingin ito kay Gael na tahimik na kumakain sa dulo ng mesa. No offense to your current manager, of course, but progress is progress. Naramdaman ni Elena ang insulto sa mga salita ni Marco. Isang paraan ng pagpapababa sa halaga ni Gael, ng pagpapakita na ang kanyang mundo ay mas superior. Tumingin si Elena kay Gael, nag-aabang ng reaksyon. Pero wala. Nagpatuloy lang ito sa pagkain na parang walang narinig. Ngunit nakita ni Elena ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kubyertos. Pagkatapos kumain, iginiit ni Marco na maglakad-lakad sila sa hardin. Si Papa naman ay biglang nagdahilan na may importante siyang tawag at iniwan silang dalawa. So, simula ni Marco, your father tells me you just graduated. Big plans? Not really, sagot ni Elena. I just want to rest for a while. Rest is good, but a woman with your beauty and intelligence shouldn't be cooped up in a farm. Lumapit ito at sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Agad na binawi ni Elena ang kamay niya. Napansin ito ni Marco, ngunit ngumiti lang ito. Playing hard to get. I like that. Inis na si Elena. Ang bawat salita ni Marco ay parang langis na dumidikit sa kanyang balat. Hindi niya ito gusto. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, na para bang isa siyang premyo na kailangang mapanalunan. Sa di kalayuan, nakita niya ulit si Gael. Nagkukunwaring nag-iinspeksyon ng mga halaman, pero alam ni Elena na nakikinig ito. Nagmamasid. Ang presensya nito ay parehong nagbibigay sa kanya ng lakas at sakit. Lakas, dahil alam niyang nandyan ito. Sakit, dahil alam niyang wala itong magawa. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang makausap si Gael. Nang makahanap siya ng pagkakataon, habang si Marco ay abala sa pakikipag-usap sa cellphone, patakbo siyang nagtungo sa kamalig kung saan alam niyang naroon si Gael. Naabutan niya itong nag-aayos ng mga gamit, ang likod ay nakaharap sa kanya. Gael, tawag niya. Hingal na hingal. Humarap ito. Ang muka ay seryoso. Bakit ka nandito? Hinahanap ka na siguro ni Marco. Wala akong pakialam sa kanya. Nanggigigil na sabi ni Elena. Gael, ano to? Hahayaan mo na lang ba na ganito? Naibigay na lang ako ni Papa sa kanya? Ibinaba ni Gael ang hawak niyang pala. Anong gusto mong gawin ko, Elena? Ang boses nito ay pagod at puno ng pait. Hamunin ko siya ng suntukan. Ipagtapat ko sa ama mo na mahal kita at handa akong agawin ka mula sa kasunduan nila. Oo, kung kinakailangan. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Gael. At pagkatapos, saan tayo pupunta? Magtatago? Magtatanan? Anong ipapakain ko sa'yo? Lupa? Elena,
Hindi ito pelikula. Nilumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit. Wala akong maibibigay sa'yo. Siya, meron siyang lahat. Ako, isa lang akong hamak na tagapamahala. Hindi pera ang habol ko. Sigaw ni Elena. Nangingilid na ang luha. Ikaw ang gusto ko. Kung ganon, patawarin mo ako. Sabi ni Gael. Ang boses ay halos pabulong. Dahil hindi ko kayang ibigay sa iyo ang sarili ko, paano ako lalaban, Elena? Kalaban ko ang ama mo. Ang taong nagbigay sa akin ng lahat. Ang taong may hawak ng kinabukasan ko. Tumalikod ito. Ayaw nang makipagtalo pa. Ang bawat salita nito ay parang punyal na tumatagos sa puso ni Elena. Naiwan siyang nakatayo roon, umiiyak ng tahimik. Pakiramdam niya ay wala siyang kakampi. Pakiramdam niya ay ipinagkakanulo siya ng lahat. Pagbalik niya sa mansyon, masayang sinalubong siya ng kanyang ama. Elena, anak, tamang-tama ang pagdating mo. May magandang balita kami ni Marco. Nakatayo si Marco sa tabi ni Papa. Ang ngiti ay matagumpay. Upang mas makilala natin ang isa't isa, sabi ni Don Ricardo, magkakaroon tayo ng isang maliit na salo-salo sa Sabado ng gabi. Isang engagement party, kung tutuusin. Bago pa man makaprotesta si Elena, nagpatuloy ang kanyang ama. Doon natin opisyal na iaanunsyo ang isang napakahalagang bagay. Hindi na kailangang hulaan ni Elena kung ano yon. Nakita niya ang kasiguraduhan sa mukha ng kanyang ama at ang pagmamayabang sa mukha ni Marco. Ikinukulong na siya at wala siyang magawa kundi ang pagmasdan ang pagbaba ng rehas. Biyernes ng gabi. Isang araw na lang bago ang tinatawag nilang engagement party. Hindi na kaya ni Elena. Para siyang isang ibon sa loob ng isang gintong hawla. Maganda ang lahat sa paligid. Ngunit unti-unti siyang namamatay sa loob. Ang bawat ngiti ni Marco, ang bawat pag-aproba sa mukha ng kanyang ama, ay parang isang patalim na lalong humihiwa sa kanyang pagkatao. Nakita niya ang kanyang ama na pumasok sa opisina nito, abala sa pagbabasa ng kung anong mga papeles. Ito na ang pagkakataon niya. Ang huling pagkakataon bago tuluyang isara ang pinto ng kanyang kalayaan. Hindi na siya kumatok. Dire-diretso siyang pumasok. Ang pinto ay malakas na bumukas. Nag-angat ng tingin si Don Ricardo. Bakas ang pagkagulat sa kanyang muka. Elena? Anong? Hindi ako magpapakasal sa kanya, Itay. Sigaw ni Elena. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Hindi niyo ako pwedeng pilitin. Hindi niyo pwedeng ibenta na parang isang produkto. Kalmadong ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang salamin sa mesa. Umupo ka, Elena. Pinag-usapan na natin to. Hindi pa tayo tapos. Giit niya, na natiling nakatayo. Bakit niyo ba ito ginagawa pa? Dahil ba sa pera? Sa negosyo? Ganun na lang ba talaga? Kababaw ang halaga ko sa inyo. Paano naman ang kaligayahan ko? Sa pagbanggit niya ng salitang kaligayahan, isang bagay ang nagbago sa mukha ng kanyang ama. Ang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas pagod. Kaligayahan. Ulit nito, ang boses ay may bahid ng pait. Akala mo ba simple lang ang lahat, Elena? Akala mo ba ang mundong ito ay isang paraiso kung saan pwede mong makuha ang lahat ng gusto mo? Bigla itong tumayo. Sa isang mabilis na galaw, kinuha nito ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa at malakas na inihagis iyon sa harap ni Elena. Tingnan mo, sigaw nito. Sa unang pagkakataon ay nawala ang kontrol sa kanyang boses. Tingnan mo yang mga papel na yan. Nagsikalat ang mga dokumento sa sahig. Napaurong si Elena sa gulat. Nang yumuko siya, ang nakita niya ay mga salitang gumimbal sa kanya. Final demand notice. Foreclosure warning. Bank loan default. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ang isang papel. Galing ito sa isang malaking bangko
At ang numerong nakasulat doon ay napakalaki. Hindi niya kayang unawain. Ito ang paraiso mo, Elena. Sabi ni Don Ricardo, ang boses ay basag na. Isang paraisong matagal nang nalulunod sa utang. Isang paraisong babagsak na. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Tumingin siya sa kanyang ama, hindi makapaniwala. Ano? Anong ibig sabihin nito? Sumandal si Don Ricardo sa kanyang mesa. Tila biglang nanghina. Ang mga negosyong sinubukan ko sa Manila. Lahat palpak. Ang mga pananim na sinalanta ng bagyo noong 1 taon, hindi na tayo nakabawi. Umutang ako sa bangko para mapanatili ang hacienda, para mapag-aral ka sa magandang eskwelahan, para maibigay sa'yo ang buhay na nararapat sa'yo. Pero naubos na lahat, Elena. Wala na. Para siyang binuhusan ng isang drum ng yelo. Ang lahat ng kanyang galit ay biglang nawala, napalitan ng isang nakakabinging pagkalito. Si Marco? Ang pamilya de Villa ang tanging pag-asa natin. Pag-amin ng kanyang ama, ang tingin ay nasa sahig. Ang kasal ninyo ang magliligtas sa lahat ng ito. Babayaran nila ang lahat ng utang natin. Isasama nila ang hacienda sa kanilang kumpanya. Ito ang tanging paraan para hindi mawala sa atin ang lupang ito, ang lupa ng mga ninuno natin. Napasapos si Elena sa kanyang bibig. Hindi ito tungkol sa pag-ibig o negosyo. Ito ay tungkol sa kaligtasan, sa desperasyon. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Halos pabulong niyang tanong. Dahil ayokong mag-alala ka, sagot nito. Dahil responsibilidad kong protektahan ka, at ito ang paraan ko. Pero si Gael, ang pangalan ay lumabas na lang sa kanyang bibig na parang isang dasal. Sa pagkarinig sa pangalan ni Gael, muling tumigas ang mukha ni Don Ricardo. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit at akusasyon. Si Gael? Anong maibibigay niya sa'yo? Anong maitutulong niya sa atin? Mariin itong sabi. Ang pag-ibig ninyo ni Gael ang magpapalubog sa ating lahat. Ang pagiging makasarili ninyo ang wawasak sa pamilyang ito. Bawat salita ay isang dagok. Ngayon, pumili ka, Elena. Sabi ng kanyang ama, ang boses ay puno ng bigat. Ang kaligayahan mong panandalian kasama ang isang taong walang maibibigay sa'yo o ang kinabukasan ng buong pamilya natin at ang pagsalba sa lahat ng pinaghirapan ko? Hindi na nakasagot si Elena. Nakatayo lang siya roon, napapaligiran ng mga papel ng kanilang kabiguan. Tumingin siya sa kanyang ama at sa unang pagkakataon, hindi isang malupit na diktador ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang lalaking pagod, talunan at desperado. Isang haring nawalan na ng kaharian at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Model batang Don Ricardo. Ang isa pa ay hindi pamilyar kay Gael, ngunit may kung anong kilabot siyang naramdaman nang makita ang mga mata nito. Sino po siya? Tanong ni Gael. Siya si Antonio, sagot ng Don. Ang tingin ay nasa malayo. Ang matalik kong kaibigan, ang kumpare ko, ang tatay mo. Para huminto ang pag-ikot ng mundo ni Gael, nabitawan niya ang litrato. Ano? Anong sinasabi niyo? Hindi kita ampon, Gael. Hindi kita basta lang pinulot. Anak ka ni Antonio. Umupo si Don Ricardo sa isang lumang bangko. Ang mukha ay biglang tumanda ng 10 taon. Magkasosyo kami dati. Pagpapatuloy nito. Nagsisimula pa lang kaming itayo ang hacienda. Isang araw, papunta kami sa syudad para kumuha ng isang malaking loan. Ako ang nagmamaneho. Mabilis ang takbo ko. Masyadong mabilis. Umuulan noon. Nawalan ako ng kontrol sa sasakyan. Tumigil si Don Ricardo. Isang buntong hininga ang kumawala na puno ng sakit. Nakaligtas ako. Ilang galos lang. Pero si Antonio, hindi siya pinalad. Nanigas si Gael. Ang kwentong narinig niya buong buhay niya
ay kasinungalingan pala. Ang sinabi sa kanya ay uulila na siyang lubos. Kinuha kita, sabi ng Don. Ipinangako ko sa sarili ko na aalagaan kita, na ibibigay ko sa iyo ang buhay na dapat ay ibinigay ng tatay mo. Pero hindi lang iyon dahil sa pagkakaibigan namin, Gael. Iyon ay dahil sa bigat ng konsensya ko. Araw-araw, gabi-gabi, binabagabag ako ng kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit ka nawalan ng ama. Ngayon, naintindihan na ni Gael ang lahat. Ang utang na loob na ipinapamukha sa kanya ay hindi lang basta utang na loob. Ito ay isang penitensya, isang habambuhay na pagbabayad sala ni Don Ricardo. Kaya nakikita mo, Gael, sabi ng Don, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay namumula. Ang pagbagsak ng hasyenda ay hindi lang pagbagsak ng pamilya ko. Pagbagsak din ito ng alaala ng tatay mo. Isang kabiguan ko sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon. Ang pagpapakasal ni Elena kay Marco, ang tanging paraan para maisalba ang lahat. Ang tanging paraan para makabawi ako sa lahat ng pagkakamali ko. Sa tatay mo at sayo. Tumayo ito at lumapit kay Gael, inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Tungkulin kong iligtas ang pamilya ko at ang alaala ng tatay mo. Huwag kang maging hadlang, Gael. Wala nang masabi si Gael. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang dambuhalang bato na dumagan sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa dugo, sa kasalanan, at sa isang pangakong binuo mula sa isang trahedya. Paano niya lalabanan iyon? Paano niya sasabihin kay Elena na ang pag-ibig nila ay nakatayo sa ibabaw ng libingan ng sarili niyang ama? Lumabas siya ng kapilya na parang isang kaluluwang nawawala. Mula sa malayo, natanaw niya si Elena na nag-aabang sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-asa. Sa likuran nito, malapit sa mansyon, nakita niya si Marco na nakikipagtawanan kay Don Ricardo. Ang dalawang mundo, ang mundo ng pangarap, kasama si Elena, at ang mundo ng katotohanan, kasama si Marco. At sa sandaling iyon, sa gitna ng matinding sakit, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na wawasak sa sarili niya para buuin ang lahat ng taong may utang na loob siya. Tumingin siya kay Elena sa huling pagkakataon. Isinasa ulo ang bawat detalye ng mukha nito. Patawarin mo ako, Elena. Bulong niya sa hangin. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi patungo kay Elena, kundi patungo sa daan palabas ng hasyenda. Nag-abang si Elena. Nag-abang siya sa paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Nag-abang siya sa paglabas ng mga bituin at ng buwan. Nag-abang siya hanggang sa ang tanging kasama na lang niya ay ang malamig na hangin ng gabi at ang walang tigil na huni ng mga kuliglig. Pero hindi bumalik si Gael. Isang masamang kutob ang nagsimulang kumain sa kanyang puso. Tumakbo siya. Una sa maliit na bahay ni Gael sa likod ng mansyon. Kumatok siya. Walang sumasagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. Sunod, tumakbo siya pabalik sa mansyon, sa guest room sa ibaba, kung saan ito pansamantalang natutulog. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang silid ay malinis. Masyadong malinis. Ang kumot ay maayos na nakatupi. Ang bintana ay nakasara. Walang bakas ng kahit anong gamit. Walang damit, walang tsinelas, walang kahit ano. Maliban sa isang puting papel na maingat na nakatiklop sa ibabaw ng unan. Nanginginig ang mga binti na nilapitan niya ito. Ang bawat hakbang ay parang isang milya ang layo. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Kinuha niya ang sulat. Ang sulat kamay ni Gael. Maayos at malinis, ngunit walang emosyon.
Elena, kailangan ko nang umalis. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Para sa hacienda, para sa papa mo, at para sa'yo. Magiging masaya ka. Ibinabalik ko na sa'yo ang kalayaan mo. Gael, iyon lang. Walang mahal kita. Walang patawarin mo ako. Walang paliwanag. Ang mga salita ay kasing lamig ng hangin sa labas. Kasing tulis ng bubog na unti-unting sumusugat sa kanyang puso. Nabitawan niya ang sulat. Isang mahinang hindi ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi. Hindi totoo ito. Tumakbo siya palabas ng bahay, sa dilim. Tinatawag niya ang pangalan ni Gael, paulit-ulit. Ang kanyang boses ay nagiging desperadong sigaw. Tinanong niya ang gwardiya sa gate. Kanina pa po umalis, Ma'am Elena. Malungkot na sagot ng gwardiya. May dala lang pong isang maliit na bag. Gumuho ang mundo ni Elena. Napaluhod siya sa lupa. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Iniwan siya. Pagkatapos ng lahat, iniwan siya. Sumuko ito. Sumuko sila. Kinabukasan araw ng Sabado, araw ng engagement party, kumatok ang kanyang ama sa kanyang silid. Elena, mag-ayos ka na. Darating na ang mga bisita mamaya. Hindi siya sumagot. Nakahiga lang siya. Nakatingin sa kisame. Ang mga mata ay tuyo at walang buhay. Wala na siyang mailuluha pa. Pumasok si Don Ricardo. Sa tabi nito ay si Marco. Tumayo ka na dyan, utos ng kanyang ama. Ang boses ay malamig at walang pasensya. Ayoko. Sagot niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Wala kang pagpipilian, sabi ni Don Ricardo. Ipinakita nito sa kanya ang isang magandang bestida. Isuot mo ito. Darating ang makeup artist mamaya. Ayokong mapahiya sa mga dibilya. Wala nang nagawa si Elena. Para siyang isang manika na binihisan, minakiupan, inayos. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, isang estranghera ang nakita niya. Isang babaeng maganda ang mukha, pero patay ang mga mata. Nagsimula ang party. Ang hardin ay napuno ng mga ilaw, ng marahang musika, at ng tawanan ng mga bisitang hindi niya kilala. Ang lahat ay masaya. Ang lahat ay perpekto. Isang perpektong kasinungalingan. Tumabi sa kanya si Marco. Amoy mamahaling pabango. You look stunning tonight, Elena. Hindi siya sumagot. Dumating ang oras ng anunsyo. Tumayo sa gitna si Don Ricardo at Marco. Tinawag siya. Parang isang robot na lumapit si Elena. Mga kaibigan, masayang sabi ni Don Ricardo, ikinagagalak kong ipaalam sa inyo ang pagsasanib-puwersa ng aming pamilya at ng pamilya de Villa sa pamamagitan ng pag-iisang dibdib ng aking anak na si Elena at ni Marco. Nagpalakpakan ng mga tao. Kinuha ni Marco ang kanyang kamay. Ang kamay niya ay malambot at walang buhay. Mula sa isang maliit na kahon, kinuha nito ang isang diamanteng singsing. Habang dahan-dahan nitong isinusuot ang singsing sa kanyang daliri, tiningnan ni Elena ang mga mukha sa paligid niya. Ang masayang mukha ng kanyang ama. Ang matagumpay na ngiti ni Marco. Ang nagbubunying mga bisita. Lahat sila ay parte ng pagtataksil na ito. Ipinagkanulo siya ng kanyang ama. Ipinagkanulo siya ni Gael. Ipinagkanulo siya ng pag-ibig. And now, sabi ni Marco, kinuha ang mikropono. A few words for my beautiful fiancé. Nagsimulang magsalita si Marco tungkol sa kanilang magandang kinabukasan. Ngunit hindi na naririnig ni Elena ang mga salita. Ang tunog ng palakpakan ay unti-unting humihina. Ang mga kumikinang na ilaw ay nagsimulang magdilim. Ang mga mukha ng tao ay nagsimulang maglaho. Naramdaman niya ang pagkirot sa kanyang dibdib, ang pagbigat ng kanyang paghinga. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Marco. Bago ang lahat ay tuluyang naging itim. Nagising si Elena sa pamilyar na amoy ng kanyang sariling kwarto. Ang unang bagay
Na nakita niya ay ang puting kisame. Pagkatapos ay ang sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng kortina. Isang bagong araw, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay pareho pa rin. Narinig niya ang mahinang pag-uusap sa labas ng kanyang pinto. Tawagan mo ulit ang doktor. Siguraduhin mong babalik siya mamaya. Utos ng kanyang ama. Don Ricardo, stress at pagod lang daw po ang dahilan, sabi ng doktor. Sagot ng isang katulong idi. Wala akong pakialam sa sinabi niya. Bantayan niyo lang si Elena at huwag hahayaang mag-isa. Stress at pagod. Iyon ang tingin nila sa kanya. Isang babaeng mahina na bumigay sa pressure. Marahil, may katotohanan doon. Hinayaan niyang kontrolin siya ng lahat. Hinayaan niyang diktahan siya ng pag-ibig, ng takot, ng tungkulin. Hinayaan niyang talunin siya nang hindi man lang lumalaban. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang ulo ay medyo masakit pa. Ngunit ang kanyang isip, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ay malinaw. Malinaw na parang isang kalmadong dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang pagkahimatay niya kagabi ay hindi isang katapusan. Isa pala itong simula. Isang sampal ng katotohanan, isang wake-up call. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Ang diamanting singsing na isinuot ni Marco ay nakapatong sa bedside table. Iniwan siguro roon nang dalhin siya sa kanyang silid. Kinuha niya ito, kumikinang, maganda, at napakabigat. Simbolo ito ng kanyang pagkatalo, ng kanyang pagkakakulong. Ikinuyom niya ang kanyang palad. Hindi. Hindi pa ako tapos. Tumayo siya at nagtungo sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may maputlang mukha at malungkot na mga mata. Pero sa ilalim ng kalungkutang yon, may isang bagong kislap. Isang kislap ng determinasyon. Hindi na siya ang Elena na tumakas mula sa Manila. Hindi na siya ang Elena na umiyak sa tabi ng ilog. Hindi na siya ang Elena na basta na lang susuko. Kung ang pag-ibig ay hindi sapat para ipaglaban siya ni Gael, kung ang pamilya ay hindi sapat para maintindihan siya ng kanyang ama, kung gayon, lalaban siya para sa sarili niya. Kinagabihan, nang ang buong bahay ay tahimik na, nagsimula siyang kumilos. Dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang silid. Alam niyang may katulong na nagbabantay sa labas ng kanyang pinto. Ngunit hinintay niya ang sandaling ito makatulog sa kanyang upuan. Naglakad siya ng walang ingay patungo sa opisina ng kanyang ama. Nakalak. Pero alam niya kung saan itinatago ng kanyang ama ang duplicate na susi. Sa ilalim ng isang paso, sa pasilyo. Pagpasok niya, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Binuksan niya ang ilaw mula sa kanyang cellphone at hinanap ang folder na ibinato nito sa kanya noong isang gabi. Kinuha niya ang lahat ng papeles, ang mga demand letter mula sa bangko, ang mga loan agreement, ang lahat ng katibayan ng kanilang pagkakautang. Gamit ang kanyang cellphone, isa-isa niyang kinuhanan ng litrato ang bawat pahina. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng datos. Habang ginagawa niya iyon, isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang tila imposible, ngunit sa kanyang desperasyon, ito lang ang tanging liwanag na nakikita niya. Naalala niya ang sinabi ni Marco, agricultural tourism spot. Isang ideyang kinasuklaman niya dahil galing ito kay Marco. Ngunit ngayon ay nakikita niya ang potensyal nito. Paano kung kaya nilang isalba ang hacienda sa sarili nilang paraan? Hindi sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang kalayaan, kundi sa pamamagitan ng pagtatrabaho at pagiging malikhain. Pagkatapos makuha ang lahat ng kailangan niya, maingat niyang ibinalik ang folder sa tamang lugar at lumabas ng opisina. Bumalik siya sa kanyang silid at agad na tinawagan ang numero ng kanyang kaibigan sa kolehiyo, si Ana, na nagtapos ng business management at ngayon ay nagtatrabaho sa isang kilalang resort. Ana, gising ka pa ba? Kailangan ko ng tulong mo. Magdamag silang nag-usap.
Ipinadala ni Elena ang mga litrato ng dokumento. Kinuwento niya ang sitwasyon, maliban sa personal na detalye tungkol kay Gael. Si Ana, bilang isang tunay na kaibigan, ay hindi na nagtanong pa. Nag-focus ito sa problema. Mahirap, Elena, sabi ni Ana, pagkatapos suriin ang lahat. Pero hindi imposible. Ang ideya ng farm-to-table resort, kung magagawa nyo ng tama, ay pwedeng kumita. Kailangan nyo ng isang solidong business plan para makumbinsi ang bangko na i-restructure ang loan nyo. Isang sinag ng pag-asa. Iyon lang ang kailangan ni Elena. Isang maliit na sinag. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, isinagawa niya ang huling bahagi ng kanyang plano. Ipinatawag niya si Mang Tonyo, ang pinakamatanda at pinakapinagkakatiwalaang trabahador sa hasyenda. 1 taong nakakita sa kanyang paglaki. Mang Tonyo, pakiusap niya, inabot dito ang kaunting naipon niyang pera. Kailangan kong umalis. Kailangan kong hanapin si Gael. Pwede niyo po ba akong tulungan? Nag-alangan ang matanda. Pero Ma'am Elena, magagalit po si Don Ricardo. Mas magagalit po siya kung hahayaan nating mawala ang hasyenda. Sagot ni Elena, ang boses ay matatag. May plano po ako, pero kailangan ko si Gael. Hindi ko ito kaya mag-isa. Nakita ng matanda ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tumango ito. Isinakay siya ni Mang Tonyo sa luma nitong pickup truck. Itinago sa ilalim ng mga sako ng gulay at tahimik silang nakaalis sa hasyenda nang hindi napapansin ng gwardiya. Nang makalayo na sila, tinanong niya ang matanda. Mang Tonyo, may ideya po ba kayo kung saan maaaring nagpunta si Gael? May nabanggit po siya minsan, sabi ng matanda. Isang maliit na bayan sa Quezon kung saan nakatira ang kanyang tiyahin. Isang lugar na tinatawag na San Gabriel. San Gabriel, doon siya pupunta. Habang tinatahak nila ang daan palayo sa Laguna, tiningnan ni Elena ang hasyenda na unti-unting lumiliit sa di kalayuan. Noon, tumakbo siya papunta rito para takasan ang kanyang mga problema. Ngayon, umaalis siya para harapin ang mga ito. Pagdating nila sa terminal ng bus, nagpasalamat siya kay Mang Tonyo. Bago siya sumakay, humarap siya sa direksyon ng San Gabriel. Hindi niya alam kung ano ang madadatnan niya roon. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya ni Gael. Pero isa lang ang sigurado, hindi na siya babalik sa hasyenda bilang isang talunan. POV, Elena. Ang San Gabriel ay isang maliit at maalikabok na bayan na tila naiwan na ng panahon. Ang hangin ay mainit at ang mga tao ay mabagal kumilos. Pagkatapos ng halos 5 oras na biyahe sa bus at isa pang 30 minutong sakay sa tricycle, narating ni Elena ang sentro ng bayan, ang palengke. Dito na siya ibinaba ng driver, itinuro ang isang eskinita. Doon po sa looban ang tinitirhan ng mga cruise, Ineng. Magtanong-tanong na lang po kayo. Nagpasalamat si Elena at nagsimulang maglakad. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat hakbang. Paano kung wala si Gael dito? Paano kung nagkamali si Mang Tonyo? At ang pinakamasaklap na tanong, paano kung narito nga siya, pero ayaw na siyang makita? Habang naglalakad siya sa masikip na pasilyo ng palengke, napapaligiran ng amoy ng isda at gulay, isang pamilyar na anino ang nahagip ng kanyang mga mata. Sa di kalayuan, isang lalaki ang abala sa pagbubuhat ng isang sako ng bigas mula sa isang delivery truck. Nakatalikod ito, ngunit kilalang kilala ni Elena ang tindig na yon, ang hugis ng mga balikat, ang paraan ng paggalaw. Napatigil siya, hindi makahinga. Dahan-dahan, lumingon ang lalaki para punasan ang pawis sa kanyang noo. Siya nga. Mas payat ito ng kaunti. Ang balat ay mas maitim dahil sa araw. Ang kanyang buhok ay mas mahaba at may tumutubong bigote at balbas sa kanyang mukha. Mukha siyang pagod at sa kanyang mga mata may isang kalungkutang hindi maipagkakaila. Ngunit walang duda, siya si Gael.
Isang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Pinaghalong saya, sakit, at galit ang bumuhos sa kanyang puso. Gael, ang boses niya ay mahina, halos pabulong. Ngunit sa ingay ng palengke, tila narinig nito. Dahan-dahan itong lumingon sa direksyon niya. Nakita ni Elena ang pagbabago sa mukha nito. Una, pagkalito. Pagkatapos, gulat. At sa huli, isang bagay na hindi niya mabasa. Isang pinaghalong sakit at pag-aalinlangan. POV, Gael. Nang marinig niya ang kanyang pangalan, akala niya ay guni-guni lang niya iyon. Isang panibagong laro ng kanyang isip na pagod na sa pangungulila. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ito, si Elena. Nakatayo sa gitna ng magulong palengke na para bang isang anghel na naligaw sa lupa. Ang damit nito ay simple. Ang buhok ay medyo magulo dahil sa biyahe. Ngunit para kay Gael, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Isang salita lang ang pumasok sa isip niya. Bakit? Bakit siya nandito? Bakit niya ginugulo ulit ang kanyang tahimik na pagdurusa? Nilapitan siya ni Elena. Bawat hakbang nito palapit ay isang martilyong pumupukpok sa pader na pilit niyang itinatayo. Anong ginagawa mo rito, Elena? Tanungin niya. Sinisikap na panatilihing malamig at walang emosyon ang kanyang boses, ngunit nabigo siya. Ang boses niya ay nanginginig. Sinusundo ka. Simpleng sagot nito. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, walang kurap. Napatawa si Gael ng mapakla. Umuwi ka na, Elena. Wala ka nang babalikan. Wala nang tayo. Hindi ako naparito para sa tayo. Matatag na sabi ni Elena at nagulat si Gael sa lakas ng kanyang boses. Naparito ako para sa hacienda, para sa pamilya natin, at para sa'yo dahil duwag ka. Ang salitang duwag ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok. Hindi mo alam ang sinasabi mo, mariin niyang sabi. Alam na alam ko, giit ni Elena. Alam ko na ang lahat, ang mga utang. Ang katotohanan tungkol sa tatay mo, lahat. Kinuha nito ang kanyang kamay. Gael, mali ang ginagawa mo. Ang pagtakas ay hindi solusyon. Hindi ito ang magpapasaya kay Papa. At lalong hindi ito ang magbibigay ng hustisya sa alaala ng tatay mo. Anong gusto mong gawin ko? Desperado niyang tanong. Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Mayroon kang hindi nila kayang bilhin, sabi ni Elena. At mas hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Mayroon kang kaalaman sa lupa, mayroon kang puso para sa hacienda, at mayroon kang ako. Inilabas ni Elena ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang dokumento, isang draft ng business plan. May plano ako, Gael, isang paraan para isalba ang lahat nang hindi isinusuko ang kahit sino, pero hindi ko ito kaya mag-isa, kailangan kita. Tinitigan ni Gael ang plano. Pagkatapos ay ang mukha ni Elena na puno ng determinasyon at pag-asa. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang babaeng takot sa dilim. Isa na siyang mandirigma, isang mandirigmang lumalaban para sa kanilang dalawa. At sa sandaling iyon, lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Hindi tayo tatakas, sabi ni Elena. Lalaban tayo. Tumango si Gael. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Lalaban tayo. POV, Elena. Ang biyahe pabalik sa Laguna ay puno ng pag-asa. Magdamag silang nag-usap ni Gael, pinaplansa ang bawat detalye ng kanilang business plan. Sa bawat ideyang ibinabahagi nila, mas lalong tumitibay ang kanilang loob. Dumating sila sa hacienda kinabukasan, sa kalagitnaan ng umaga. Naabutan nila ang isang eksenang gumimbal sa kanila. Sa opisina ng kanyang ama, naroon si Don Ricardo at si Marco kasama ang isang lalaking naka-Amerikana na mukhang abogado. Nakalatag sa mesa ang isang makapal na kontrata.
Itay! Tawag ni Elena at sabay silang pumasok ni Gael. Lahat sila ay napalingon. Ang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Elena, saan ka galing? Gulat na tanong ni Don Ricardo, ngunit ang mata nito ay napunta kay Gael at ang pagkagulat ay napalitan ng galit. At ikaw, anong ginagawa mo rito? Paano mo nagagawang magpakita pa? Bumalik siya kasama ko. Matapang na sabi ni Elena. What is the meaning of this? Singit ni Marco, tumatayo, halatang naiinis. We were in the middle of finalizing the agreement. Hindi na matutuloy ang kasunduang yan, mariing sabi ni Elena. Lumapit siya sa mesa. Dahil may mas maganda kaming alok. Tinawanan siya ni Marco. Isang alok? At ano naman yan? Isang fairy tale. Hindi niya pinansin ang pang-iinsulto nito. Inilatag niya sa mesa ang kopya ng kanilang business plan. Itay? Sabi niya, bumaling sa kanyang ama. Heto ang plano namin para isalba ang hacienda. Hindi sa pamamagitan ng pagbebenta, kundi sa pamamagitan ng pagpapaunlad. Gagawin natin itong isang farm-to-table resort. Isang lugar kung saan pwedeng maranasan ng mga tao ang tunay na buhay sa bukid. This is ridiculous, sabi ni Marco. Ngunit kinuha ni Don Ricardo ang mga papel at sinimulang basahin. Nandito ang lahat ng projections. Patuloy ni Elena. Ang boses ay puno ng kumpiyansa na ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya. Ang market analysis, ang operational strategy, ang financial forecast. Nakausap ko na rin ang isang kaibigan ko para i-assess ang plano. Sabi niya, kung maipapakita natin ito sa bangko, malaki ang posibilidad na payagan nila tayong i-restructure ang ating mga utang. At paano nyo naman sisimulan yan? Kailangan nyo ng kapital, hamon ni Marco. Doon ako papasok, sabat ni Gael. Nagsalita sa unang pagkakataon. Tumingin ito kay Don Ricardo. Alam ko kung paano patatakbuhin ang farm para maging mas produktibo. Alam ko kung paano babawasan ang gastos nang hindi sinasakripisyo ang kalidad. Kaya nating simulan ito sa maliit na paraan gamit ang sarili nating resources. Hindi natin kailangan ng tulong mula sa labas. Natahimik ang lahat. Si Don Ricardo ay patuloy sa pagbabasa. Ang mukha ay hindi maipinta. Lumapit si Elena sa kanyang ama. Itay, bigyan niyo kami ng isang pagkakataon. Pakiusap niya. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Isang pagkakataon para patunayan na ang pag-ibig sa pamilya, sa lupang ito at sa isa't isa ay hindi nakakasira, kundi nagbubuo. Don Ricardo, ano na? Naiinip na tanong ni Marco. Ang kasunduan natin? Lahat ng mata ay napunta kay Don Ricardo. Hawak nito ang dalawang kontrata. Ang kasunduan kay Marco na isang mabilis ngunit masakit na solusyon at ang plano ni na Elena at Gael na puno ng panganib ngunit may pag-asa. Ang kanyang desisyon ang magtatakda ng kanilang huling kahahantungan. Nakatitig si Don Ricardo sa dalawang papel na nasa kanyang harapan. Sa kaliwa, ang kontrata ni Marco, isang piraso ng papel na kumakatawan sa seguridad, sa mabilis na lunas, ngunit kapalit nito ay ang kaluluwa ng kanyang anak at ang dangal ng kanyang pamana. Sa kanan ang business plan ni na Elena at Gael, isang koleksyon ng mga pangarap at numero, puno ng panganib at walang kasiguraduhan, ngunit isinulat ng may puso at pag-asa. Tumingin siya kay Marco, sa mukha nitong naiinip at nagpapakita ng karapatan sa isang bagay na hindi pa nito pag-aari. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang anak. Nakita niya sa mga mata ni Elena ang isang apoy na hindi pa niya nakikita dati. Isang apoy ng lakas, determinasyon at pagmamahal. Sa tabi nito, nakatayo si Gael, hindi na bilang isang utusan na nakayuko, kundi bilang isang kapantay, isang lalaking handang lumaban. Sa isang iglap, isang alaala ang bumalik sa isipan ni Don Ricardo.
Isang batang Antonio, ang kanyang matalik na kaibigan na tumatawa habang sinasabi, "Ricardo, balang araw, itong lupa natin, hindi lang ito basta bukid, magiging paraiso ito para sa mga pamilya natin." Dahan-dahan, kinuha ni Don Ricardo ang kontrata ni Marco. Sa harap ng lahat, pinunit niya ito sa gitna. "Tapos na tayo, Marco," mariin niyang sabi. "Ang kasunduan ay kanselado na." "What? Are you insane?" Galit na sigaw ni Marco. "You'll regret this, Don Ricardo. You'll lose everything." "Marahil," kalmadong sagot ng Don, "pero mas gugustuhin kong mawala ang lahat kasama ang aking pamilya kaysa magkaroon ng lahat pero mag-isa." Walang nagawa si Marco kundi ang umalis na puno ng pagbabanta at galit. Nang maisara na ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Hinarap ni Don Ricardo sina Elena at Gael. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na ngayon lang nila nakita. Pagpapakumbaba. "Hindi ko maipapangako na magiging madali ito." Sabi niya, tinitingnan ang business plan. "Pero handa akong sumugal sa hacienda at sa inyong dalawa." Montage. Ang mga sumunod na buwan ay isang pagsubok ng kanilang katatagan. Ang mga araw ay mahaba at ang trabaho ay walang katapusan. Ipinakita ni Elena ang kanyang galing sa pamamahala. Siya ang nakikipag-usap sa bangko, naghahanap ng mga supplier at nag-aasikaso ng marketing sa social media. Si Gael naman ang naging puso ng operasyon. Ginamit niya ang kanyang kaalaman para palaguin ang ani. Siya mismo ang nanguna sa pagtatayo ng mga maliliit na kubo para sa mga bisita, gamit ang mga materyales na galing mismo sa kanilang lupain. At si Don Ricardo, sa unang pagkakataon, ay hindi na isang hari na nag-uutos mula sa kanyang trono. Bumaba siya at nagtrabaho kasama nila. Natuto siyang makinig, natuto siyang magtiwala. Isang hapon, habang si Gael ay abala sa pag-aayos ng isang bakod, nilapitan siya ni Don Ricardo. Nag-abot ito ng isang boteng tubig. "Salamat," sabi ni Gael. Naupo ang matanda sa tabi niya. "Ako dapat ang magpasalamat," sabi nito. "Sa lahat ng taon, ang tingin ko sa'yo ay isang paalala ng aking pagkakasala. Isang utang na kailangan kong bayaran. Ngayon ko lang nakita na hindi ka isang utang, Gael, isa kang biyaya." Tumingin ito ng diretso sa kanya. "Salamat, anak." Sa salitang yun, anak, lahat ng pait at sakit na kinimkim ni Gael sa loob ng maraming taon ay naglaho. Pinalitan ito ng pagpapatawad at pagtanggap. Pagkaraan ng isang taon, ang Paraiso Farm and Resort ay dahan-dahang nakikilala. Nagsimulang dumating ang mga bisita, mga pamilyang mula sa syudad na naghahanap ng kapayapaan. Natutuwa sila sa sariwang pagkain, sa malinis na hangin, at sa init ng pagtanggap ng pamilyang nagpapatakbo nito. Hindi pa sila mayaman at malayo pa sila sa pagiging libre sa utang. Ngunit sa unang pagkakataon, sila ay tunay na masaya at buo. Isang hapon, sa parehong lugar sa gitna ng palayan kung saan naganap ang kanilang unang halik, muling umangkas si Elena sa likod ni Gael sa ibabaw ng kalabaw. "Naaalala mo pa ba ito?" tanong ni Elena, nakayakap dito mula sa likod. Ngumiti si Gael. "Paano ko makakalimutan? Dito nagsimula ang lahat ng gulo. Dito rin nagsimula ang lahat ng tama." Pagtatama ni Elena. Itinigil ni Gael ang kalabaw at humarap dito. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na bagay. Hindi ito isang diamanteng singsing. Isa itong simpleng singsing na yari sa hinabing dahon ng niyog. "Hindi ito mamahalin," sabi ni Gael. "Hindi ito kumikinang. At paniguradong malalanta ito paglipas ng ilang araw." Tumingin ito sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal ay buong-buo at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Pero Elena,
Pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang luha sa mga mata ni Elena, ngunit ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Oo, bulong niya. Paulit-ulit na oo. Ang kanilang kasal ay simple. Idinaos sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa loob mismo ng hasyenda. Ang mga bisita ay ang kanilang mga trabahador, ang kanilang mga bagong kaibigang bisita, at si Don Ricardo na ngayon ay nakangiti na ng totoo. Habang pinapanood ni Don Ricardo si Gael at Elena na nagsusumpaan, alam niyang natupad na niya ang pangako niya kay Antonio. Ang kanilang paraiso ay hindi lang nailigtas, muli itong isinilang mas matatag at mas makabuluhan. Sa paglubog ng araw, nakatayo sina Elena at Gael sa isang burol. Tanaw ang kanilang hasyenda. Ang mga ilaw mula sa mga kubo ay kumikinang na parang mga bituin. Ang tawa ng mga bisita ay maririnig na parang isang musika. Hinawakan ni Gael ang kamay ng kanyang asawa. Masaya ka ba? Tumingin si Elena sa kanya, pagkatapos ay sa paraisong nasa kanilang harapan. Isang paraisong hindi minana, kundi itinayo mula sa mga piraso ng kanilang nasirang pangarap, pinatibay ng pag-ibig at diniligan ng pagpapatawad. Sobra, sagot niya, at isinandal ang ulo sa balikat nito. Nasa bahay na tayo,